Alright mga kapatid, ang nakalagay ho dito, hindi tutol ang INC sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Ano naman ho kasi ang kinalaman ni Marcoleta dun po sa plunder na nung election daw may nag-donate daw sa kanya. Donate? Paano naging plunder yon? Hindi galing sa kanya, donate. Kung ano man meron dun sa dinonate, hindi naman niya alam kung saan galing yun. Donate nga eh. Paano naging plunder? Doon din ako naguguluhan mga kapatid. Grabe ho yung ano ngayon ha, yung rally, napakadami pong tao. Tapos ito nung kani-kanina lang EDSA People Power Monument, punong-puno as of 9 a.m. Kung anong oras nyo man ito mapapanood, hindi na ganito karami yung nasa picture. Baka mas marami na ho ngayon. Ilang beses na ho ang nagrally. Maraming beses na ho ang nagrarally sa panahon po ni BBM ngayon. Hindi na ho normal. Ayaw na nga negative 15 na. Pero bakit ano pang sinasabi niya? Hindi na lang bumaba, di ba? Mga kapatid, dako naman tayo sa iba pang larawan. Ayun, ito naman po si Libiste. Lahat ay inaanyayahan ngayong araw sa EDSA People Power Monument. Hindi ito para sa iisang grupo, para ito sa lahat ng Pilipino. Yung mga kakampik na may ayaw po kay BBM, nasan na sila? Wala na. Di ba? Pero napakarami pa rin ng tao. Kahit wala sila, hindi naman sila makakaapekto dahil napakakonti na lang talaga nila. Yung may ayaw kay BP Sara, konti na lang. Tapos sila pa yung maiingay. Ang mga nagmamahal kay BP Sara o sa mga Duterte at ang kaalyado nito, kaya sila nag-iingay, kaya sila nag-iipon ng lakas kasi ayaw na nila sa katiwalian dito sa ating bansa. Okay, next. Eto medyo mabigat yung sinabi ni Marcoleta dito. Wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po ay ang paglingkuran kayo. Kung kasalanan pong matatawag iyan, humarap ako sa kanila ng buong tapang para malaman ninyo ang totoo. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi po matutuloy yan. Akala po nila ay malilibing ito sa limot. Ibig sabihin mga kapatid, kahit si Marcoleta man o kahit na sino pa man ang gusto nilang sa mga kaalyado ng Duterte, ipakulong nila, patalsikin nila, dalhin nila sa dahig, hindi pa rin po mawawala ang katiwalian dito sa Pilipinas. Ang mga pagnanakaw po ng mga buaya, nandiyan at nandiyan pa rin, hindi mawawala. Negative 15, lagi nyong tatandaan yan. Ayaw na nila sa gobyernong ngagba. Okay, ito na no. Ayan, unahin po natin ito. Sabi kasi dumagsa talaga yung mga tao dito. Wala na silang pakialam kahit may ulan-ulan pa yan. Saan po ba hanapin yun? Eto mga kapatid, i-play po natin. Dahil kasabay ng pagbuhos ng ulan ay bumubuhos din dito ang mga tao na galing sa iba't ibang lugar para magtipon-tipon dito sa area ng White Plains. Kasunod ng kanilang pagpapahayag ng kaanumang kanilang hinaing kaugnay pa rin ng kaganapan dito sa ating pamahalaan. Masasabi natin, Jen at Nelson, na bagamat dumadagsa ang tao, maayos ang ginagawang paglakad nitong mga tao. Sa may gawing likuran nitong White Plains ay barado na rin ito sa daloy ng trapiko sa dami ng mga sasakyan na dumagsa ngayon dito sa area ng White Plains malapit dito sa may EDSA kung Ito, umaga pa lang ata to o gabi? Pero parang paumaga na, no? Ano ba to? naroon ang EDSA People Power Monument na ngayong araw na ito ay inaasahan na magsasagawa ng isang programa dito. Itong mga taong nagtipon-tipon, patuloy na kumakapal ang dami ng tao. Bawat minuto ay mayroong dumarating mula sa iba't ibang mga lugar. Alam nyo kung yung mga kapwa Pilipino din natin, yung iba kasi makakamping pa rin eh. Kakamping na bumabanat dati sa mga ay kay Ngagba o sa BBM administration, ngayon mga tahimik na. Alam nyo kung yung mga yan, ayaw rin talaga nila na o balimbing kasi yung mga yan eh, kung saan makikinabang doon sila eh. Yung iba naman ho dyan, kaperanggot ang mga utang. Dati binabanatan nila si BBM pero ngayon ayaw na nilang banatan. Nakikisimpatya din sila sa mga paninira ng mga kukonti na lang na may ayaw sa mga Duterte.
Ito, panoorin pa natin mga kapatid. dito kung saan ay nakatakdang magsagawa ng kanilang pagtitipon at maglabas ng saloobin. Nelson at Jen. Pero sa mga Dami, oras bang ito meron ng sound system o kaya naman ay nagpuprograma sa entablado, Vic? Meron ng mga nagsasalita dito sa ating gawing likuran. Nandun malapit mismo sa People Power Monument yung ginawang entablado. Naririnig natin dito yung ginagawang programa na dahil hanggang mamaya darating dito yung mga personalidad na magsasalita at yung area ng EDSA sa tapat mismo ng People Power Monument ay barado na ito sa daloy ng trapiko. Namatan din natin kanina na dumating na dito si NCRPO Police Major General Anthony Abirin at sinusupervise itong ginagawang pagmimintine ng peace and order dito sa nasabing lugar, Nelson at Jen. Ayun, so may mga nag-aantabay ng pulis dyan. Kasi sabi ata nung PNP NCRPO, parang hindi nila akalain yung biglang buhos ng tao dyan, Vic. Malamang nasorpresa sila, Jen, kasi kaninang pasado alas 5 nung dumating dito yung mga pulis na galing ng NCRPO at yung daloy ng trapiko, yung iba, lalo na yung dumadaan dito sa area ng White Plains na sorpresa dahil hindi na sila makapasok dito itong area ng White Plains na lalabasan ng EDSA. Sila Ano kasi, kalimitan po kasi sa mga rally, tinutugma nila sa Friday, Sabado, Linggo. No, ganun ho kasi ang napapansin ko para walang pasok at makapunta yung iba. Tapos ina-announce, 'di ba? Pero ngayon parang wala naman atang masyadong pag-announce. Sinasabi lang white ribbon. Ewan ko kung kanino yung white ribbon na 'yon. Pero eto na nga, nagulat na nga tayo sa dagsa ng napakaraming tao. Imagine niyo, diyan pa lang yan sa Luzon. Hindi pa yan kumokonek sa sa Metro Manila tuloy. Sa ano matawag doon? Visayas at saka Mindanao. Kung iisipin mo nga, magkaroon lamang ng tulay ng Luzon, Visayas at Mindanao, malamang tapos na yan sa isang araw, baka may bumaba na. Diba ano? Ang daming tao mga kapatid. Ito, tignan pa ho natin. Saan na ba yun? Dito po sa part na ito, ayan sa drone shot, grabe, ang daming tao nito. Ayan. Pakita lang ho natin, Ayan, ito, gumagalaw naman yung drone shot eh. Yan, ito. Wala lang sound, no? Yan. Ayun, ang daming tao niyan mga kapatid. Ayun, may mga gumagalaw. Hindi lang pala picture yan eh. May mga gumagalaw. Kanina pa po yan umaga. So kung iisipin niyo po, 'di ba malapit na diyan Malacanang, tama ba? Kung iisipin niyo kung yung time na yan umaga, ano na kaya yan, no? Tapos pagdating ng gabi, sobrang dami sigurong tao niyan, Baka diyan na yung may sulok. Tapos, 'di ba malapit yan sa palasyo, no? Nako, yan baka ho talaga this is it na po, no? Pero ako, hindi ako nag-expect. Ang gusto ko lang mabago talaga itong Pilipinas natin kasi sobra hong korap na ang mga nangyayari ngayon eh. Okay, yung last nating panonoorin, ito nandito po. Yan. After po nito, panoorin natin yung main news, Ito, yan. Saan ba yun? Huwag po tayong aalis dyan mga kapatid. Ayan, inuusog-usog na ito. Walang cut-cut. Kung ano sasabihin natin, yun na yun, no? Kung ano yung pag-a-arrange, yun na rin yun. Okay, eto na mga kapatid, i-play na natin ito. NCRPO, ikinagulat ang maraming tao sa EDSA People Power Monument. Ikinagulantang ng National Capital Region Police Office ang dami ng mga taong dumagsa sa bahagi ng EDSA malapit po sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City, kaugnay sa nagawang pagtitipon ngayong araw. Ayon po mismo kay Director
NCRPO Director, Police Major General Anthony Aberin, nakatanggap ang PNP ng intelligence report hinggil sa planong pagtitipon sa nasabing lugar. Kaya maaga silang nagpatupad ng security deployment at iba pang kaukulang hakbang upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko na natiling nakaantabay ang mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy po ang pagtitipon. Sa kasalukuyan, isang linya na lamang sa northbound lane ng EDSA ang bukas para sa mga motorista habang pansamantalang pinapayagan ding gamitin ang EDSA bus lane upang makatulong sa daloy po ng trapiko. Patuloy din po ang pagdagsa ng mga tao sa magkabilang bahagi ng EDSA habang mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Ang iba yata ginagawa, Nelson, LRT o MRT. Bababa doon sa pinakamalapit na station, maglalakad. Kasi Ortigas yun eh. Di ba? Ortigas Station. O kaya ano sunod ng Ortigas? Santolan. Hindi, Santolan medyo malayo-layo. Yung paglagpas mo ng Ortigas. Ano na yun? Sa Crossing, di ba? Sa crossing, pwede pa rin lakarin. na yun, oo. Shaw Boulevard Station, yes. At least kung Shaw Boulevard, siguro mga 1 kilometro lakarin mo, pwede pa rin. Pero the best yung Ortigas Station. Pinakamalapit. Yun. O kaya Santolan Station. Pumunta ako sa Robinson mamaya eh. Ganon? Gusto kong mag-lunch dyan. Mukhang masarap. Di ba ka na dito? Marami Dyan daw nga, mukhang adobong maraming ano yan eh. makakain dyan. May mga adobo yata pinanda. Ay, pupunta kami dyan. Yeah, sige. Basta request ko po yung adobong may itlog ha. Ayun, yun. Ayan yan, oh. Sa akin, adobong manok baboy. Mix. Hindi ka pala magugutom pag tingnan po natin ito pang next update ho natin. Para hindi maantala naman ang mabiyahe ng pasahero sa EDSA White Plains Avenue mula sa ilang linya ng EDSA Busway ay ginamit na po ang 2 linya na ibinuksan ng MMDA. Iniurong kanina ang concrete barrier para magamit ng mga motorista at lumuwag ang daanan. Samantala, binanggit ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na walang instruction na buwagin ang pagtitipon. Ang instruction daw po ay tiyaking magiging maayos ang nangyayaring pagkilos. So, sa madaling salita mga kapatid, ikinagulat talaga nito. Kasi minsan pagka may rallying ganito, parang pinipigilan at ang daming mga dahilan. Pero ngayon, hindi na, nakita niyo na ba yung mga kakamping? Ako, bibilib talaga ako sa mga kakamping kapag ngayong araw na to, makipagkaisa sila. Papaalalahanan ulit natin ng mga tao kung bakit hindi sila nagpapakita kahit na ayaw nila kay BBM kasi nga pag nakababa si BBM, ayaw din kasi nila si BP Sara ang maupo. Ganun lang naman talaga yon. Hindi yung tanga-tanga ang mga tao. Ang mga kalsada na nakasara ngayon, ayon sa abiso ng MMDA, ay ang EDSA at bahagi ng White Plains Avenue, westbound at eastbound na ngayon daw po ay punong-puno na ng mga tao. Grabe. At nag-deploy ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng humigit kumulang na 700 mga pulis. Diyan pa rin sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil nga dito sa sinasagawang kilos protesta. At ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, agad silang nag-deploy ng dagdag na mga tauhan sa lugar dahil nararagdagan din o nadaragdagan pa ang nagsisidatingang mga tao. Ayon pa kay Aberin, walang permit ang mga nagprotesta at ang protocol, gaya ng nabanggit natin kanina, ay dapat silang buwagin ayon kay Aberin. Ngunit, dahil anya sa dami ng mga tao, sinabi niya na anumang hakbang para buwagin ang mga ito ay mag-aaring magresulta naman sa konfrontasyon. Hindi pwedeng buwagin yan. Napakadami na yan. Kasi pag magpipirmit, baka mapaghandaan eh. Ito, tada nyo, hindi napaghandaan. Di ba? Alam nyo kung ba't nagkakaganyan sila? Ayaw na po kasi nila sa pamumuno. Okay lang, sige, yung batas natin, patuparin kung dapat patuparin. Pero alam nyo kasi, nakikita na rin ng mga taga-INC, no? Na grabe naman, kahit hindi naman karapat-dapat kasuhan ng plunder, kakasuhan nyo ng plunder. At saka binibendalo na ho talaga nila yung mga nangyayari ngayon. Halos wala na tayong kakampi dito sa administrasyon. Kahit sa ahensya, sa ngayon ng gobyerno, halos lahat kakampi na ho nila. Ang tanging kakampi na lang ho natin kapag umulan ng malakas. Magagalit ang mga tao. At yun ang kakampi natin, sambayan ng Pilipino. Di ba? Tuloy. Ayun, tapos na po tayo dyan.
Yan, ito ang ating pangpinale. Good news ito, binulgar ang lahat. Gabaan na. Breaking news. Saldi. Si Saldi ko, may bago pa siyang pasabog. O eto na, panoorin na ho natin ng sabay-sabay galing sa balitang Pinoy TV. Yan po, balakpakan po natin yan. Okay, here we go. Kasi itong in-expose ngayon na boses ni Zaldico Oh, boses ha. grabe. Presidente na talaga ang kanyang tinutukoy dito, which is si Oh. Bongbong Marcos. Magpinsan eh. Mamaya, ipaparinig ko sa inyo. Okay? Grabe po ito. Ipaparinig ko sa inyo kung gaano kalaki ang ninakaw ni Bongbong Marcos kada Oh. taon na pera. Oo, grabe kada Mamaya. taon. O kung 2 taon na lang, may 4 na taon. So 4 na taon. 4 na taon tayong ninanakawan. Di umano kung totoo to. Mamaya, ipaparinig ko sa inyo. Paki-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon para makatulong tayo na aabot itong O sa mga magnanakaw dyan, yung mga nang-hold up, o panis kayo rito. Ito yung tinatawag na legal na pagnanakaw. Kasi nakaupo, tas nagnanakaw. Sinuswelduhan pa ng taong bayan. Diba? Tuloy tayo. mensahe natin sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito, importante talagang pindutin nyo yung subscribe button kasi walang bayad yan, okay? O, updated pa kayo dito sa ating mga maiinit, trending, exclusive na ating mga balita natin, okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Medyo matindi po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam ko magagalit na naman kayo dito sa ibabalita ko sa inyo. Kasi po, meron pong nag-leak na audio recording, okay? Meron pong Oh. nag-leak na boses ni Zaldico na in-expose niya ang pinaka malaking skandal. Tignan nyo ha, nung si Saldi ko nagsasalita, AI. Pero gusto nilang hulihin. Tapos ngayon, boses pa kaya. Kung yung buong video nga sinasabi ang AI, yung boses lang kaya. Sabihin na natin Baka mas lalong din nila paniwalaan. pinakagrabe na korupsyon na nagpapatunay na talagang masabi na natin totoo pala sa paniniwala natin na this is my own opinion. I think totoo pala talaga itong mga sinasabi ng mga 18 ex-Marines na grabe talaga yung paghahatid nila ng maleta. Kasi itong in-expose ngayon na boses ni Zaldico ay grabe. Presidente na talaga ang kanyang tinutukoy dito. Oh. Which is si Bongbong Marcos. Okay? OMG. Abangan ninyo yan. Mamaya, ipaparinig ko sa inyo. Okay? Grabe po ito. Ipaparinig ko sa inyo kung gaano kalaki. Kung totoo man ito na sinabi ni Zaldico. Ewan ko lang. Kasi kumakalat ito ngayon sa social media. Itong boses ni Zaldico na nag-leak. Ito nga yung sinasabi ko eh. Basta video, sabihin nila sinasabi nila AI. Yung pa kayang boses lang, ano? Malamang itatanggi na naman nila. Oy, baka gawa-gawa lang yan. Na in-expose niya gaano Panoorin kalaki natin. ang ninakaw ni Bongbong Marcos kada taon na pera. Oh. Mamaya Mamaya ipaparinig ko sa inyo. At pag-usapan rin natin itong si Vice President Inday Sara Duterte na ipapakita ko sa inyo na meron pong isang video kay VP Sara kung saan hindi ito kaya ng ibang mga government officials. Okay? Oh? Hindi po kaya to the point na si VP Sara pinupuntahan po ang ating mga mamamayang Pilipino kahit saan. Kahit bukid pa yan, kahit yung kanilang daanan ay medyo parang itong video na ipapakita ko sa inyo wala ngang insaktong daan eh. Wala nang, 'di ba, tingnan niyo sa bukid, yung mga daanan doon sa bukid, Oo. 'di ba? Hindi na po Puro rough road, wala siyang mga sementado. Tsaka lalo na yan, mga aakyatin mo, no? Pinuntahan ni BP Sara, tama ba? asphalted road o hindi na po sementado yung mga daan doon, pero pinupuntahan pa rin ni VP Sara kahit paangat na yung lugar para lang makatulong sa taong bayan. Mamaya ipapakita ko yan kasi grabe ko, sabi ko talaga sa sarili ko, wala talagang ibang politisyan na nakagawa nito. Oo. Okay? Kung meron man, pero hindi natin nakilala. Pero ito, Vice President ito Vice President ito, pinupuntahan talaga. At dahil sa sobrang pagtatrabaho ni VP Sara Monday to Saturday, inis na inis itong mga
House of Representative na mga prosecutors na mga sinabi nilang crocs. Yung sina Luistro ba? At yung mga Naalala ko lang kasi nga nung nagkaroon po ng ano ba to, problema sa Davao. Yung Lindol sa Jensan ba yon? Hinahanap nila, nasan daw basta sa Davao City, no? Nasan daw si Baste? Si Baste kasi pumunta ng ibang bansa ata noon, di umano. So parang ganon, nasan si Baste? Bakit wala? Sa oras ng sakuna, wala. Tapos si VP Sara naman pumunta doon sa Jensan, no? So, ibig sabihin, present yung isang Duterte, yung isa absent. Ngayon, nandoon yung isang Duterte, ang sasabihin naman nila, pakitang tao. Gago talaga sila, no? Hanap kayo ng Duterte, tapos pag nakakita kayo ng Duterte, pasikat. Mga munggo, no? Mga kadiring, mga nilalang na ayaw ng pagbabago sa Pilipinas. atat na maging ma-impeach ito si VP Sara kasi merong video kay Vice President Inday Sara Duterte kung saan nagbibidyoke si VP Sara kumakanta. Para bang meron sigurong in-invite siguro siya ng isang birthday na kanyang kaibigan tapos kumakanta si VP Sara. Parang sinabi doon ng mga supporters ni VP Sara na ayan kayo. Stress na sila Dilima at si Luistro sa impeachment na paparating kay VP Sara. Stress na sila kung papaano nila i-impeach si VP Sara. Pero si VP Sara, pakanta-kanta lang. Pakanta-kanta lang. Mamaya, ipapakita ko yung video na yan, okay? At ito, si Win Gatchalian. Trending na trending itong si Win Gatchalian. Ipapakita ko itong latest na mensahe ni Win Gatchalian kasi sabi ng mga taong bayan, itong si Senator Win, pumoporma na ngayon. Okay? Pumoporma na kasi kapag raw si VP Sara ay ma-impeach, malaki raw ang chance na siya yung papalit bilang Vice President. Ay gago nga. Yeah. Mga siraulo talaga tong mga no? Wala lang, ito yung reaction ko lang ha. Naiinis lang ako sa mga nangyayari. Siraulo yung mga sabik. Hindi ko sinasabi, hindi ako nagtutukoy ng tao. Ay, nako. Naalala ko tuloy yung panahon ni Noli Di Castro. Sino ba yung may impeach nun? Si I Am Sorry. Naalala ko lang dati nung bata pa ako. Nung in-interview si Noli Di Castro, sabi nung katrabaho ko, bata-bata pa kasi ako, nung siguro mga 21 years old. No? Parang sabi niya, ang yabang niya, ang yabang. Kumbaga ini-interview si Noli Di Castro. Sabi nung bossing ko, marketing manager. Mali ko, marketing ba yun? Shoutout, Sir De Leon. Nasa pala. Ayun. Manayayabangan. So, ibig sabihin, pag may mga ganito pala mga pagkakataon, yung may mga posibleng magkaroon ng mas mataas pang posisyon, medyo pala nag-aangas ba? Tanong lang. Okay, tuloy tayo. Ay, nako. Sa tingin ko naman, pumoporma na yung mensahe niya, medyo may kasablayan yung kanyang mensahe. Mamaya ipaparinig ko sa inyo. At last but not the least ay ipaparinig ko sa inyo itong attorney ni Vice President Inday Sara Duterte na si Attorney Poa. Okay? Ito yung isa sa mga defense team ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. Ay in-interview po sa Billionario News, no? At dito po natin malalaman ang mga strategy ng defense team ni VP Sara kung papaano nila gagawin itong pagdepensa sa impeachment trial. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong madali lang ito ha. Pero maraming laman ang ating balita ngayon. Paki-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon para makatulong tayo na aabot itong mensahe natin sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito, importante talagang pindutin nyo yung subscribe button kasi walang bayad yan, okay? Updated pa kayo dito sa ating mga maiinit, trending, exclusive na ating mga balita natin, okay? Ito, panoorin natin itong isang video na tuwang-tuwa po itong mga kababayan natin sa bukid na mga taong bayan. Kasi binisita sila ni VP Sara kahit gaano ka hirap ang kanilang daanan pero pinuntahan pa rin sila ni VP Sara. Ito po grabe magtrabaho itong si VP Sara. Halos 24 hours. Pero ayan pinuntahan talaga ito. Panoorin nyo. Tingnan nyo. Bukid na yan. VP Sara! VP Sara! VP Sara! Grabe. Napansin nyo yung lugar? Walang insaktong daanan yan pero pinuntahan talaga niya. Hindi kaya ito ni BBM
Hindi ito kaya ni Hontiveros, ha? Kasi pagka si BBM tinatawag, ladies and gentlemen, be ang ating President of the Philippines. Pucha, mga 3, 4 lang pumapalakpak. Kadiri, no? Ayan, ano na. Ang init ng pagtanggap. Samantalang pag si BBM, no? Bibidyohan lang nila habang dumadaan. Tapos syempre, kukontent na yun, no? Tapos ilalagay, walang mapalakpak. Kaway-kaway pa si BBM. Pero dito kay BP Sara, napakainit. Pero mo ilan lang yan, no? Pero ang ingay. Paano pa kaya pag napakarami? Si BP Sara, pababa na sa sasakyan. Ayan, grabe, ang swerte ninyo, ha? Di ko lang alam kung anong saang lugar ito, pero nag-trending ito sa social media ngayon. Grabe, no? Grabe, kita mo yung kilig ng taong bayan, di ba? Kapag si BP Sara na ang dumating. Pero kung Bakit kay BBM? Nandidiri ba sila? sila Hontiveros, parang wala. Hontiveros? Wala talaga, wala. Ang naaalala ko lang pag sinabing Hontiveros, para sa akin, walang nagawang maayos sa bansa. Yun lang ang natatandaan ko, basta dilaw. O sino man mga kalyado ng kabila, wala silang ginawa sa mga kapanahunan na sila nagtatrabaho, kundi suportahan ang pagpapabagsak sa Duterte. Yun lang. Wala ako nakita mga nagawa niya. Kung may mga nagawa yan, baka kukunti lang na hindi nagtitrending eh. Ayan, nakipagpicturan pa sa taong bayan na kasi meron silang dala-dala na welcome VP Sara. Ayan, napapicture, game na game. Grabe ang saya-saya nila. Sa mga dinidagan tayong salamat. Ayan, nagpapasalamat si VP Sara, ha. Oh. Salamat po sa inyong padayon na suporta sa among opisina. Sa inyong pag-ampo para kay dating President. Ba't ganun si BP Sara? Parang fresh look pa rin, ano? Samantalang yung mga taga-kabila, nasa kanila naman na yung kaba ng bayan. Bakit ganun? Ba't mga mukhang stress sila? Si BP Sara. Ang dami ng ginugurgur na nila ng ginugurgur pero nananatili pa rin maganda. Cheese, Escudero, si Villanueva, at yung iba pang mga gustong, mga bumaliktad. Nasaan yung mga bayag ninyo? Di ba? Nasaan yung tapang ninyo? Takot, kalalaking yung tao. Sabihin lang na ididemanda kayo, nagsibaliktad na kayo. Tingnan nyo si BP Sara i-impeach. Di ba? Ang daming gumugurgur pero hindi natitinag. Tuloy tayo. Tingnan nyo, ha. Yan po yung short clip lang yun, no? Short clip lang yun. So, inanalyze ko itong video na ito, no? Okay, ito lang. So, walang kaartihan ito si BP Sara. Kahit gaano ka, tawag dyan, gaano kalayo, no? Pinupuntahan, okay? Ibig sabihin, mahirap itong ganitong trabaho. Yung talagang i-check mo yung mga pangangailangan doon sa bukid, no? Kasi bihira lang talaga pupuntahan yan ng mga politicians, yung mga bukid na lugar. Okay? So si BP Sara, sa tingin ko, sabi niya, puntahan natin itong mga lugar na ganito. Kasi wala nang ibang politician na gagawa nito kung hindi tayo. Kasi gusto niyang malaman kung ano yung sitwasyon eh. Duda ako, nagdududa ako rito. Ang gusto po ni BP Sara dito, malaman niya kung ano yung sitwasyon, ano yung mga pangangailangan dyan sa lugar na yan. Para malaman natin kung anong gagawin niya at ma-prepare niya para pagbalik dyan, meron ng tulong. Ayun. Okay, marami dito sa bansang Pilipinas na merong mga lugar na nangangailangan ng tulong. Pero hindi doon umaabot ang tulong ng gobyerno kasi nga, alam nyo naman, yung ibang mga politicians dyan, papogi lang, no? Gets ko na. So, ang style pala ni BP Sara, base sa pagkakaintindi ko, pupuntahan niya muna yung lugar. Siguro magbibigay ng tulong pero yung sapat lang muna. Or yung tipong, ito muna, mabibigyan kayo. Siguro malaki pa rin yun or ewan ko kung magkano. Tapos, ang susunod na aksyon, kailangan yung lugar na yon magkaroon po ng improvement. Halimbawa, rough road, maputik. Siyempre, kapag yung lugar na yon walang nadadaanan. Halimbawa, may kabuhayan yung mga tao.
bababa sila sa bayan, aabutin sila ng mga 1 o 2 oras, tapos delikado pa yung mga daanan. Siguro, yun yung mga dapat ayusin. Kasi ang ginagawa ng mga taga-kabila, ayuda, 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 ayuda. Tama nga naman yun. Pero hindi yun sasapat kasi band-aid solution lang yun. Maganda yung pagpunta ni BP Sara, magbibigay siguro ng kahit konting ayuda. Tapos yung susunod nun, babaguhin yung kanilang lugar at papagandahin. Bukod dun, syempre, magbibigay pa rin sigurado yan ng ayuda. Ganun yung magandang tulong. Hindi yung ayuda, 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 kupit. Ha? Mga kurap. Nagnanakaw lang ng pera ng bayan. Kinggan ninyo ng maigi ha kung ano yung sinabi. Okay? Kasi nabanggit niya yung presidente ng Pilipinas, si Adrian Bersamin at itong si Amina Pangandaman, itong mga sekretary ni BBM. Pakinggan ninyo. So, alam ka naman kay Adrian pero siya. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian tsaka ni Nina. Teka, ano to? 100 billion per day? Baka AI lang to ha. Disclaimer lang po. Ayoko na i-play yan. No? Hindi ko kasi ako nag-play ng mga ganyan. Mahirap din po eh. Dahil alam nyo na may cloning ho tayo. Kayo, mag-comment po kayo dyan. Totoo nga po ba? Yung voice na yan. Ako, alam nyo naman, di ba, kahit yung si BBM, yung nagsisingot, sabi nila AI. At dinidemanda nila ngayon sino ba to? Si Harry Roque, etc. Hindi naman sa baka madamay tayo. Ang sa atin lang, gusto ho kasi natin yung mas katotohanan. Mahirap po kasi yung yung mga cloning na voice, no? May mga ganun ho kasi. Pero kayo mga kapatid, sa tingin nyo, totoo ba yung mga ganyan, no? Sana yung kay BP Sara, nasabi, daw? Ito na pala yung tumulong siya. Ito na pala, sinabi na pala niya kanina sa balita. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood at mag-a-update pa rin po tayo. Abang-abang lang kayo mga kapatid, kung trip nyo na katulad ng mga ganito namin kasama ang reaction video. Huwag nyo ang kalimutan mag-like. Maraming salamat po sa inyong panonood. Di ba may nag-outro tayo dati? Nasaan yung outro natin? Wala nang outro. Thank you very much.